Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang ba ito, libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin ngayon po today's video sa politics tayo guys. Duterte supporters, galit na galit kay BBM. Sinisisi sa paglaya ni dating Senador Laila de Lima. Yan guys, yan ang mga pinapakalat ngayon ng mga DDS vloggers, mga supporters nila, na nagkaroon daw ng sabwatan. Kaya nakalaya itong si Laila de Lima. At ang sabi pa nila, traitor talaga mga Marcos, sabi nila. Kasi nga, sabi niya, wala silang utang na loob. Di ba? Unang-una, pinalibing yung tatay niya. Pangalawa, nagparaya si Sara bilang presidente at si Bongbong ang naging presidente, kaya nag-vice na lang. So, yun ang mga pinupukol ngayon ng mga DDS supporter kay BBM. Kaya ngayon guys, talagang sila ngayon, nagkakagulo sila ngayon. Kung mapansin mo sa lahat ng kanilang mga vlog, puro paninisi. At sabi nila, bakit pinakawalan niya itong si Laila de Lima? Number one, nakaaway ito ni Digong. Nung panahon niya, di ba? Ito yung kumakalaban talaga kay Digong. Kaya yan pinakulong guys. Kaya yun nangyayari sa kanya. At sinasabi nila na nakipagsabwatan sila sa dilawan, sa mga kakamping, sa mga komunista, di ba yung mga ano nila, mga style nila guys, ganyan. So talagang sinisisi nila. Bukod dyan, siyempre, sabi nila, tinanggalan mo na nga ng confidential fund nitong si Inday Sara, tapos sunod naman pinalaya mo na naman si Laila de Lima. Siguro lalo itong magwawala guys kapag ka ICC nakapasok. Di ba? Pag nakapasok ng ICC, ewan ko lang kung ano lang gagawin ng mga DDS supporter na to guys. So, tinignan natin yung mga vlog nila. So, itong si Bagong Lipunan, yan, parang kawig nga na may salamin tayo, may sombrero din sa guys. Bagong Lipunan, sabi niya, sabi niya, naku, Amy Marcos pinagtanggol si BBM. Sabi niya, laban sa Marlica. Ayan na si Amy Marcos, sabi niya. So, yan. Nakita niyo naman, di ba? Nandiyan ng pwesto picture ni Laila de Lima. Tapos itong si Coach Jared, president nga ba ang nagpalaya? Mga ganyan ang mga title nila. Ito si Banat Bay guys. Ito, idol natin to dati. Paglabas ni De Lima ay kasama sa plano. Di ba? Tapos ito si So yan, ito naman si Coach Oli guys. De Lima, bago palayain ng tuluyan, may condition dapat tuparin. So yun guys, yan ang kanilang mga laman ng kanilang vlog. Pero dinipensahan yan guys. Kaya ngayon gulong-gulo ang Marcos Duterte supporter. Dinipensahan yan ni Amy Marcos si Superate. So ito naman ang sabi niya sa kanyang statement, the independence of the judiciary is present and true. Our court is a court of law and justice, oblivious of the personalities or any political noise. Senator De Lima bail yesterday was testament to that. So, it bolstered my position mula simula pa that the ICC has no jurisdiction over any Filipino, lalo na PRD. So, it has no business meddling with our justice system. So, sa unang salita niya, dinipensahan niya na malaya daw ang justice system dito sa bansa at umiiral. Kaya napalaya si De Lima. Pero yung pangalawang statement niya sa last paragraph, kaya yung ICC sabi niya, hindi pwedeng pumasok sa atin. Sabi ni Amy Marcos, guys, pero iba naman na sinasabi ni Boyeng Ginamulya na pag-aaralan daw. Lalo pa may resolution na sa Kamara na papasukin na ang ICC. Malalaman natin yan guys sa lalong madaling panahon. Kaya nga itong sila Bato naman nagtanggol din.
Itong sila Bato, sa kanya, meron din siyang statement guys, itong si Bato. So, hindi pala nailagay, sorry guys. Basta dinidepensahan lahat ng mga DDS vloggers. Ah, itong si Digong, na sinasabi nila, galit na galit sa Marcos na naging trader daw. Sabi niya, so ngayon guys, ang gawin natin, ayaan lang natin sila guys, magkakagulo. Ang DDS tsaka mga Marcos supporters, mga unity team na sinasabi noong 2022 na ngayon ay talagang nawawasak na. So gaya ng sabi natin, tayo naman, di ba? Wala tayo sa politiko, di ba? Ganun tayo sa katotohanan. Even si Laila de Lima, hindi natin yung sinuportahan, pero dahil naniniwala tayo na talagang nakalaya siya dahil sa ebidensya, mahina ang ebidensya. 'Di ba? At wala namang nagiging witness, paano pa naman uusad yung kaso kung wala ng witness? At si Boying Rebulna na mismo nagsabi na dahil mahina ang, ah, ang kaso na yan sa ebidensya, malamang mabubura na yan. At talagang madidismiss na yung kaso niya. Si Boying Rebulna guys yung nagsabi niyan. Kaya hayaan lang natin guys na mangyari sa kanila yan. Talagang nakikita natin yung mga personal interest lang, hindi sa ating bayan. Kaya dito tayo kasi guys, kaya niniwala tayo dyan sa si Delimay nakalaya dahil sa katarungan. Unang-una, nire-respeto natin yung batas. Sa kanila kasi pagkat hindi na umaayon ng desisyon, di ba? Sa kanilang gusto na ayaw nilang mga garabyado sa Duterte, mali na. Para sa kanila, mali na. Tayo kasi, yung sila yung dilima, ibig sabihin, simbolo yan na kapag yung tao nakulong nang walang kasalanan, wala na mataas na pwesto, pwedeng lumaya. Sana ganun din sa ordinaryong tao na maraming nakakulong na wala rin kasalanan. Sana umabot din sa mga ordinaryong tao na lahat pantay-pantay pagdating sa ganyang kaso sa ating justice system. So kayo guys, ano sa tingin nyo guys? May sabuatan ba talaga yan? BBM, sinasabi nila, dilawan, kakamping, ayaw nila tanggapin yan, ayaw nila respeto, gusto nila yung panig lang sa kanila, di ba? O kung maka Duterte ka man, ikaw, sa tingin mo, ano sa tingin mo, malaya ka mag-comment dito sa aking vlog. So, nandito lamang po, abangan nyo ang susunod kong vlog. Thank you very much.